Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan araw-araw. Ang ating pong mga talata na pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito ay makikita po natin sa aklat ng Lucas, Kabanatang 5, talatang 4 at 5. At pinamagitan ko po ang ating pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito na sa iyong salita, O Panginoon. Papasahin po natin ang 2 talata. At pagtigil ng pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumaroon ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya." At sumagot si Simon at sinabi, "Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Datapwat sa iyong salita ay uhulog ko ang mga lambat." Lucas, Kabanatang 5, talatang 4 at 5. May mga taong may katangian sa pagsasalita na bagamat malumanay, may kapangyarihang bisa sa mga taong nakikinig sa kanila. Dahil sa katangian ng kanilang mga pagsasalita, mahirap tanggihan ang mga taong sinasabihan, kung kaya't nagkakaroon ng katuparan o katapusan ang anumang kanilang mga ginagawa. Ngunit higit na makapangyarihan ang salita ng Diyos, sapagkat sa kanyang salita ang sanlibutan ay natatag sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Hebreo, Kabanatang 11, talatang 3. Kaya't ang tao ay hindi makakalikha ng anumang bagay na hindi niya gagamitin ang mga bagay na nilikanan ng Diyos buhat pa sa pasimula. Sa aklat ng Henesis, sa 1 at 2 kabanata, nilikha ng Diyos ang langit at lupa, at ang lahat ng mga bagay na nangaroroon sa langit at nangaririto sa lupa, pati na ng tao na kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis, sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Wala ni isang daliri ika nga na ginamit ng Diyos. Nalikhain niya ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Wala sinumang tao na nakakalikha ng anumang bagay dito sa lupa dahil sa kanyang salita lamang. Nang ibigay ng Diyos ang 10 kautusan kay Moses, siya nagsalita lamang at naitatak ang 10 kautusan sa 2 tapyas na bato. Ito'y nangangahulugan sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kung kaya't maging ang mga Israelitas ay takot na takot sa boses ng Diyos dahil sa kanilang makasalanan, at sinabi kay Moses na, "Magsalita ka sa amin at amin titinggin, datapwat huwag magsalita ang Diyos sa amin, baka kami ay mamamatay." Henesis, Kabanatang 20, talatang 18 o 18 at 19. Dahil sa ating Panginoon Kristo ay Diyos sa kanyang pagkakatawang tao, noong nandito siya sa lupa, magsalita lamang siya ay napapagaling niya ang mga may sakit, nabubusog niya ang mga nagugutom, napalalayas niya ang mga demonyo sa katawan ng mga tao, napipigilan niya ang malalakas na bagyo, at higit sa lahat, napababangon niya mula sa kamatayan ng tao at binibigyan muli ng buhay. Sino ang taong makagagawa nito? Maliban ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na sa kanyang salita lamang mapapapangyari niya ang nais niya. Magdamag sila Simon Pedro at ng kanyang mga kasama sa pangingisda sa ilog ng Galilea, at wala silang nakuhang anuman.
Sila na ang pinakamahusay na mangingisda sa kanilang bayan. Sapat ang kanilang mga gamit sa gawaing pangingisda. Hindi sila nagmadaling umahon mula sa tubig o tumigil sa kanilang pangingisda, sapagkat ang sabi, buong gabi silang nangingisda sa laot at wala silang nakuha anuman. Ngunit noong nakasama na nila ang Panginoon Jesucristo at nagsabi kay Simon, "Pumaraong ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya." At sumagot si Simon at sinabi, "Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Datapwat sa iyong salita ay uhulog ko ang mga lambat." At ang magawa na nila ito ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda at nagkapunit-punit ang kanilang mga lambat. Lukas Kabanatang 5, talatang 4 hanggang talatang 6. Bago pa nangyari ito, sinabihan sila ng Panginoon Jesucristo na sila ay sumunod sa Kanya at gagawin niya silang mga mamalakay ng mga tao. Mateo Kabanatang 4, talatang 11. Sa panahong ito, hindi lang iilan ang pinili ng Diyos na mamamalakaya ng tao, kung hindi ang bawat tunay na anak ng Diyos ay may pananagutan sa Diyos na magbahagi ng Kanyang salita sa kapwa-tao para marinig ng mga tao ang Ebanghelyo ni Jesucristo para sa kanilang kaligtasan kung magsisampalatay sila kay Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas. Ang salita pa rin ng Diyos ang ginagamit ng Espiritu Santo upang ang mga tao ay may panganak na muli sa pamagitan ng pagsisising kasalanan at pananampalatayang personal kay Kristo Jesus bilang manunubos at Panginoon ng tao. Juan 3:3 at 5. Kaya mga kapatid kay Kristo, kung nais nating makapaglapit ng mga tao sa Diyos, ang gamitin nating lambat ay ang mga salitang makapangyarihan ng Diyos. At siguraduhin natin na ang presensya ng Banal na Espiritu ay sumasa atin. Sapagkat kung hindi natin kasama ang Banal na Espiritu, matutulad tayo sa mga unang mga alagad na magdamag silang nangingisda, ngunit wala silang huli, sapagkat ang kanilang Maestro at Panginoon ay wala sa gitna nila. Ako'y naniniwala na ang pinakamabuting sandata o gamit ng pangingisda ng tao ay marubdob na pananalangin sa Diyos at ang tamang paraan o motibo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga tao. Huwag na huwag tayong umasa sa sariling galing o lakas nating tao, kung hindi sa makapangyarihang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pagpalain kayo ng Diyos, manalangin tayo. Diyos aming Ama na nasa langit, tulungan mo po kami na gawin ang aming tungkulin na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa pananampalataya kay Jesucristo, upang aming mga kapwa-tao ay mangaligtas mula sa pagkapahamak tungo sa buhay na walang hanggan sa piling ninyo. Banal na Espiritu, samahan mo po kami sa tuwing ipahayag namin ang Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo upang tanggapin ng mga tao ito at magkakaroon ng karanasan sa kapanganak ng Espiritu upang makapasok sa karya ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoon Jesus, nihiling namin ang lahat ng ito. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos.